Hindi mo din ikakatuwa kapag iyong nalaman sobrang nipis ng asfalto sa daan. Tulad neto, sa sobrang nipis, natutuklap ng kamay lang. Malamang kinulang yan sa budget. O di kaya naman, pondo, baka naibulsa na sa paket. Wala na. Finish na. Kung bagong daan ka lang dito, maaari lamang na mag-like at subscribe. Isama mo na din ang bell icon nang maging updated sa mga susunod ko pang mga uploads. At syempre, pwede mo ding i-share ang video na ito. Ang kwento daw dito, sa budget ay kinulang, kaya nang mayari para sa kalahating puwet lang. Mahihilo ka naman talaga kapag ikay dumaan dito sa hagdanang bagong gawa. At ayan, may shortcut pa. No, 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 no. Matindi din ang teknik ni Mamang Tubero. Sinunod talaga sa bawat baitang ang mga tubo. Para ka namang hinampas ng tubo sa ulo kapag dumaan ka sa hagdanang ito. Sa sobrang kitid ng puwang, pag hindi ka nag-ingat, mauuntog ka tiyak. No, bola. Para sure na hindi manakawan ng mga akyat bahay gang, eto, dinobol-lock na ang pintuan. Ang problema nga lang, madali siyang buksan. Iba din naman talaga ang design ng mga ganitong tarangkahan. Parang inaanyayahan pa ang mga magnanakaw at mainit na wini-welcome. Oh no! Malinaw na ang ibig iparating ng larawan. Alam mong iyon na ang hangganan. Pero ang isang ito, mukha talagang ayaw magpadaan. Ayos din naman ang pagkakadali. Akala ko kasi nagkamali, pero na-realize ko, tama lang actually. Paano masabi? Kapag natatay kasi, di ba, kailangan magmadali. E di pagbaba mo ng hagdanan, sakto, diretso na sa inidoro. Kung ang sasakyan kailangan ng tune-up, ito mukhang kailangan i-overhaul ang utak. Kita nyo naman kung paano niya sinet-up ang bagsakan ng ebak. Hindi naman daw ito palpak para patunayang effective. Ayan, at kanya pa itong i-demonstrate. Magaling kang kupal ka. Don't you worry, kapag maliit ang lote, ganito lang ang solusyon na pwede. Pagpatong-patungin lang, mga palapag. At ayan, di ba? Ang luwag. Hindi ko alam kung nagkamali sa pagdisenyo ang arkitekto, pero ang natitiyak ko, hindi mo gugustuhin tumira sa palapag na ito. Maliban kasi sa napagkaitan ka ng tanawin, abay napagdamutan ka din ng sariwang hangin. Katulad na lamang din sa stadium na to. Malas mo kapag naupo ka banda dito dahil natapos na ang laro, puro pader lang ang nakikita mo. Wow naman! Wow! Wow! Ang nakikita nyo'y hindi isang outlet ng kuryente, kundi isang outlet ng tubig. Sino kayang matabang utak ang may kagagawan? At ito pa, ang napagtripan. Nakakapagtaka naman ang napakaraming manhole sa kalsada. Mukhang dito na ata lahat pinagsama-sama, ang lahat ng mga daluyan at mga linya. Sa ilalim kaya, ano na kaya ang itsura? Kung ikaw ang may-ari ng ginagawang bahay na to, tiyak, sasakit ang ulo mo at kakabugin ang dibdib, antimano. Yun bagang parang kumuha ka ng bato na ipinukpok sa ulo. Gaya na lang din sa isang to, kung saan wala nang maisip na paraan. Kaya ang ginawa, iniiwas na lang. Mas mainam naman to kesa yung kanina. At least may konting pampatibay. Why oh why? Kawawa ka naman why? Kabubuhat ng bahay. Nagrereklamo ang may-ari dahil di nasunod ang gustong mangyari. Ang gusto, dapat nakaharap sa kanan ang pinto. Maswerte daw kasi base sa feng shui tips na na-research nito. Mabuti na lamang at masunurin si foreman. Kung kaya ang ginawa, ipinihit na lamang.
Kakaiba din ang dumadaloy sa utak ng mamang ito. Akalain mong ginawang washer ng damit ang isang cement mixer. Ano ka nasisira, ulo? Kita nyo naman at pinaghalo pa ang puti sa dekolor. Kung sa bagay, may pagkawais din naman siya kesa nga naman mapagod pa sa paglalaba. Kumusta naman kaya ang amoy ng labada? Medyo manginginig ka, hindi sa lamig, kundi sa kilabot kapag natulog sa kamang ginawa ni Mang Bok. Nakakawig kasi ang disenyo sa mga istrukturang makikita sa sementeryo. No wonder, dahil si Mang Bok dati palang sepulturero. Mga jeep daw ang hari ng kalsada, pero hindi ako naniniwala. Mas kumbinsido ako kapag sinabi ay puno. Kita naman rito, sa gitna ng kalsada pa nakatayo at walang nangingimi na bumangga dito. Maski hindi ka nakainom, tiyak, mahihilo ka sa pagmamaneho. Tinadtad ng iba't ibang linya. Di mo tuloy alam kung saan ka banda lilinya, sa kanan ba o sa kaliwa. Kailangan magaling ka rito dahil kapag nagkamali ka, alam mo na kung saan ka didiretso. Dalawa lang naman ang pupuntahan mo, sa garahe o sa sementeryo. Mukhang doon na din na ata ang punta ni Kuya kapag naputol na ang tabla. Kung sa bagay, ilog naman ang babag sa kanya. Marunong namang lumangoy ata. Malamang yung isa hindi umaten sa ensayo. Siya lang kasi ang naiiba sa lahat at paling kung makapwesto. Eto talaga si Kuya, ang sipag talaga. Sabi lang naman ni Foreman, maglagay lang ng forma. Pero ang ginawa, gusto na niyang tapusin kaagad ang biga. Siguro siya rin dito ang may gawa. Yung gate, napataas ng sobra. Gigil na ako marinig ang paliwanag niya. Bakit ganyan ang pagkakatirada? Medyo ito naman may pagkakahawig sa kaninang naunang tarangkahan. Ang pagkakaiba lang, paglabas mo, yun na pala ang hangganan. Eto naman, papasok ka pa lang, yun na ang hangganan. Buti na lang at nakalagpas si Mr. Singh, kundi doon na siya maililibing. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. No. Ang tawag dyan, punodasyon. Puno kasi ang ginamit pang pundasyon. Basta, yun na yun. Eto na daw ang nauuso ngayon, ang flooring sa kubeta, linoleum. Ayos na sana, maliban dun sa bagsakan. Dinamay pa kasi na binalutan. Sa sobrang sikip ng banyo, ipinagkasya na lahat. Mabuo lang ito. Ayos din naman dahil pwede mo ng lahat pagsabayin ang gagawin. Di tulad nito na tila baga ayaw ata magpagamit. Yun kasing kubeta, inilagay sa ilalim. Di nalalayo sa isang to na akala mo nawawala at hahanapin mo pa kung nasaan ang bidet nila. Abay, pati ang saksakan, kanila ding isinikreto. Ayan, at tagong-tago. At lalo na sa isang to, kailangan mo pang maghagdanan dahil sa sobrang taas ng saksakan. Eto na siguro ang pinaka-weirdong kwarto na makikita nyo. Mukha naman siyang maayos, pero kapag ipinakita ko na ng buo, ganito kasi ang itsura nito. Medyo naiiba ang disenyo ng building nila. Kapag nakikita mo, parang naiebak ka na. Hugis kasi nito, kagaya ng sa kubeta. Wow! Mahirap dito kapag ikay nalingat. Tiyak, isang hakbang lang. Alam mo na kung saan ang iyong pupuntahan. Talaga nabagsak ako dyan. Malamang sa malamang, di ka na ulit magkakape sa balkonahe. Paano ba naman kasi? Yung kanilang balkonahe, parang ililikit lang eh. Malapit na magkadikit ang balkonahe ng dalawang gusali. Ayaw maghiwalay at ang gusto, close lang sila palagi.
Close na close naman ang pinto at I'm sure hindi na kailanman mabubuksan to. Taliwas sa isang to, open na open at hindi mo na maisasara kahit kailan. Malay ko dyan. Ang idea daw, sino mang maupo dito ay maprepreskuhan. Ang tanong lang naman dyan, yung tubig kung saan ang pinanggalingan. Lalo ngayon, basa yung tubig. So weird. Di ko alam kung meron siyang pinagdadaanan. Pati kasi yung tiles pininturahan. Samantalang ang instruction ni Foreman, yung kisame lang, ang pasadahan. At nang mahimasmasan, tsaka lang niya napagtanto na nagkamali siya rito. Kaya antimano. Nang matapos doon, nalaman na medyo kinapos. Salamat sa Coca-Cola. Kung hindi dahil sa bote niya, hindi magiging maayos ang daluyan ng drainage nila. Magaling mo pala dyan Hindi ko alam Well, ano pa nga ba magagawa kundi intindihin na lang siya? Sa ganitong trabaho kasi, nakakauhaw naman talaga. Medyo maiintindihan mo din naman ang kanyang paliwanag. Ang sabi, di bali ng tinamad, basta ang tulog masarap. Ang reklamo, hindi daw lumalamig, maski bagong bili lang ito. Aircon ba ito? Aircon yan eh. Matindi pa, pag nagising, tagaktak ang pawis umano. Kaya ang ginawa, lumalabas ng pinto dahil mas malamig daw banda dito. Siguradong hindi lang masama ang iyong gising, kundi didilim pa ang iyong paningin at sa iyong pagmulat, nasa first floor ka na agad. Lalo na kapag dumaan ka rito, dalawa lang naman ang pupuntahan mo, sa ospital ba o sa sementeryo. Ito naman si Kuyang na walang malay, hindi niya alam na sa labas meron palang hukay. Kumibitaw ng mahinahon ako pa. Maganda na sana ang design. Ang issue lang talaga, kung matibay. Para kasing ilang tapak lang, paakyat, nasa una ka ng palapag. At yan mga kaibigan, inyong natunghayan, mga iba't ibang kapalpakan na naging katatawanan. Naway inyong nagustuhan, naibsan kahit paano ang nararamdamang kalungkutan. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay at hanggang sa susunod muli nating pag-uugnay.